Huwag tulugan ng Clippers. Tyronn Lue nagbabala, Magic nakapasok na sa playoffs at Warriors Jimmy Butler may bagong palayaw kay Curry matapos ang panalo laban sa Memphis. Pinangunahan ni Cole Anthony ang Orlando Magic sa isang dominanteng panalo laban sa Atlanta Hawks sa kanilang unang play-in tournament appearance. Kontrolado ng Magic ang laro mula pa sa simula at nagtayo ng malaking lead bago mag-halftime. Kahit bahagyang nakabawi ang Hawks, hindi na nila nakuha ang momentum at hindi na pinayagan ng Magic na makahabol. Ikinatuwa ni Coach Jamal Mosley ang pagkakataong makaharap ang Boston Celtics sa unang round ng playoffs at tinawag itong isang matinding hamon laban sa defending champions. Pinangunahan ni Trae Young ang Hawks ngunit napaalis siya sa laro matapos makatanggap ng 2 technical fouls. Kinakailangan ngayong manalo ng Hawks sa isa pang do-or-die game para makuha ang huling playoff spot. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, nahirapan silang umiskor sa mga mahahalagang sandali at hindi nakasabay sa enerhiya at disiplina ng Magic. Pagkatapos ng laro, binigyang diin ni Anthony ang tibay at pagkakaisa ng team at kung paano sila nanatiling nakatutok at agresibo sa depensa para masiguro ang panalo. Sa sumunod na balita naman, lumakad si Tyronn Lue papasok sa silid ng post-game interview ng Clippers nitong Lunes habang paulit-ulit na pumapalakpak. Nakangiti siya habang tumatango ang kanyang ulo. Kakapanalo lamang ng kanyang team na Clippers para makapasok sa playoffs ng Western Conference sa huling laro ng regular season laban sa Golden State Warriors na naghahangad ding makapasok sa playoffs habang naglalaro sa kanilang home court sa Chase Center. Nilampasan ng Clippers ang mga inaasahan noong preseason na malabong makapasok sila sa playoffs. Hindi hinayaang manghina ang loob ng kanyang team si Lue. At ngayon, makakaharap nila ang Denver Nuggets sa unang round simula Linggo sa Ball Arena. Binilang na nila akong talo. Binilang na rin nila kaming talo, sabi ni Lue. Alam kong ginawa nila yon, alam ko, pero narito kami ngayon. Sa sandaling iyon, dama ang tagumpay at kasiyahan mula kay Lue at sa Clippers dahil nalampasan nila ang mga inaasahan at nagtapos sila sa ika-5 pwesto sa masikip na laban sa Western Conference ng NBA. Sa simula ng season, tiningnan lang ang Clippers ng mga kritiko bilang posibleng play-in team at kahit na ganun ay malamang na nasa ika-9 o ika-10 pwesto lang. Wala silang Kawhi Leonard sa simula ng season dahil nagpapagaling ito mula sa injury sa kanang tuhod na naging dahilan para makaligtaan niya ang unang 34 na laro. Wala na rin ang former All-Star forward na si Paul George na tumanggap ng offer ng Sixers at lumipat sa Philadelphia. Sila sana ang dalawang pinakamalalakas na players ng Clippers at dahil injured si Leonard at wala na si George, maraming nagduda sa kakayahan ng team na ito. Pero nagtapos ang Clippers na may record na 50 sa 32, kapantay ng Lakers at Nuggets, isang record na hindi inaasahan ng marami. Sa tingin ko, buong taon naglaro kami na parang may patunay na gusto naming patunayan, sabi ni Lue. Palagi lang kaming nakakahanap ng paraan para manalo. Kahit sino pa ang mainit na player sa isang laro, siya ang binibigyan namin ng pagkakataon. Nagsisikap kami sa depensa at naglalaro kami bilang isang team. Yung hindi kami pinapansin at nananatiling nakatuon sa layunin habang may patunay na gustong patunayan, yun ang nagdala sa amin dito. Sa loob ng locker room ng Clippers matapos ang panalo sa San Francisco, sina Leonard at All-Star guard James Harden ang huling lumabas mula sa shower. Magkatabi silang nakatayo, nag-uusap, nakangiti at nakatingin sa kanilang mga kakampi na may kumpiyansa. Sa isang bahagi ng locker room, magkatabing nakaupo sina center Ivica Zubac at guard Bogdan Bogdanovic habang nanonood ng Masters Golf Tournament sa TV at umiinom ng beer. Sa kabilang bahagi naman, nag-uusap sina guard Norman Powell at defensive ace Chris Dunn tungkol sa pagkakatuntong ng Clippers sa puntong ito at ang mga pagsubok na dinaanan nila. Pero sa kanilang lahat, si Leonard ang may pinakamahabang nilakbay. Nakalaro lang siya sa 37 laro at isang beses lang sa back-to-back games, pero habang tumatagal ang season, lalong lumalakas siya. Umuukit ng kasaysayan ang weekend nang maglaro si Leonard ng 42 minuto laban sa Kings sa Sacramento noong Sabado at pagkatapos ay 47 minuto, pinakamatagal sa buong season, laban sa Warriors nitong Lunes. Naitay rin niya ang kanyang season high na puntos na 33 laban sa Warriors. Hindi na issue ang kanyang injury sa tuhod. Masaya ako na may organisasyong nasa likod ko para tulungan akong makarecover at malaman kung ano talaga ang kailangan kong gawin, sabi ni Leonard.
Pinaabot nila ako sa ibang eksperto, pinagsama-sama ang ideya at nagtulungan kami. Tulad ng sinabi ko, hindi pa tapos. May playoff series pa kaming kailangang panalunin at gusto ko lang ipagpatuloy ito. Magkaroon ng magandang playoffs, malusog na off-season at ituloy lang ang takbo. Pati si Lou ay nakaligta ng ilang laro dahil sa pananakit ng likod, pero nagtala ang Clippers ng 4-1 na record habang wala siya sa pangunguna ng assistant coach na si Brian Shaw. Masaya ang Clippers na napatunayan nilang mali ang mga nagduda sa kanila. Ayon kay Powell, alam nila ang mga negatibong sinasabi tungkol sa team at sa coach nilang si Tyronn Lue, lalo na sa mga nakaraang season na hindi buo ang lineup at walang tiwala ang iba sa kanilang kakayahan. Ngayong season, walang nag-akala na aabot sila sa 50 panalo at magiging top 5 sa playoffs, kaya't malaking tagumpay ito para sa kanila. Sa huling laban, maraming hindi naging magandang nangyari para sa Memphis Grizzlies sa play-in tournament game nitong araw. Na-injure si Ja Morant sa right ankle sa ikalawang kalahati ng laro. Sumabog si Jimmy Butler sa opensa. Nag-shoot si Stephen Curry ng magkasunod na malalaking 3-pointers sa huling minuto ng ika-4 na quarter. Sa kabila nito, kahit pa maraming problema at isang matinding late season slump ang bumabalot sa kanila, nagkaroon pa rin ng tsansa ang Grizzlies na itay ang laro sa natitirang 5 segundo. Ngunit tinawagan sila ng 5-second violation sa pinakamahalagang posisyon ng laro. Hindi man lang sila nakapagbitaw ng shot para sana itay ang laban. Ipinakita ng Grizzlies ang matinding determinasyon at diskarte kahit na buong laro silang pinahirapan ng mga match-up. Pero hindi ito naging sapat. Pinagsama ni Curry at Butler ang kanilang lakas at nagtala ng kabuuang 75 puntos, marahil ang kanilang pinakamagandang performance bilang magka-team. Bumalik si Morant sa ikalawang kalahati kahit halatang hirap siyang maglakad. Pero ang pagkawala niya sa pinakamahahalagang sandali ng laro ang siyang sumira sa tsansa ng Grizzlies na makabawi mula sa 20 puntos na kalamangan. Ang playoff debut ni Jimmy Butler bilang Warrior ay tumupad sa lahat ng inaasahan at muli niyang pinatunayan na tama ang desisyon ng Golden State na i-trade siya noong Pebrero. Pinangunahan nina Butler at Stephen Curry na kapwa nagtala ng kabuang 75 puntos ang Warriors patungo sa playoff series laban sa Houston Rockets. Meron tayong napakahusay na Batman sa katauhan ni Steph, sabi ni Butler sa TNT matapos ang laro. At meron din kaming grupo ng mga lalaking palaban, hindi sumusuko at ginawa namin kung ano ang dapat naming gawin. Sa wakas, that we got a hell of a Batman and Steph. And we just got a group of guys that got... Tungkol sa kanyang paboritong bahagi sa paglalaro para sa Warriors, sinabi ni Butler na ito ay ang kung gaano kami nagkakaisa. Lahat gustong magtagumpay ang isa't isa at ginagampanan ng bawat isa ang kanilang papel ng buong husay, ani ni Butler. Sa tingin ko, yon ang pinakamahalagang bahagi ng isang team na pangkampyonato at meron kami niyan. Tungkol sa paglalaro kasama si Curry, tunay siya, sabi ni Butler. Kung may nakita man akong tunay na Batman, siya yon. Laging dumarating para iligtas ang araw. Hindi ka kailanman talaga talo sa kahit anong laro. At higit sa lahat, napakakalmado niya. Siya ang malaking dahilan kung bakit kami nanalo. Kumamada si Jimmy Butler ng 38 puntos upang pangunahan ang Warriors sa panalo at nagdagdag naman si Stephen Curry ng 37 puntos laban sa Grizzlies, isang team lumaban hanggang sa huli. Dahil na ipanalo nila ang laban at nakuha ang ika-7 pwesto ng Western Conference, makakaharap nila ang Houston Rockets sa unang round ng playoffs. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?